Good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ng ating online fellowship or the virtual fellowship that we're having. And yeah, it's a good thing na we're starting over again for the year 2024. Looking forward for more fellowship, for more opportunities to be together to study the Word of God. Yes po. And for this month of January 2024, we will also encourage everyone to have a season of prayer. Actually, this is a season of prayer wherein we can pray for our loved ones, we can pray for our families, and for those who are lost, friends who are lost, kahit din po yung mga loved ones natin na haven't been accepted and haven't received the salvation. um, it's good to work hand in hand po, to have a prayer vigil, a prayer to be a prayer warrior, most especially at these times kasi ang dami po talagang mga pagkakataon na sa mga panahon ngayon right now, there's a lot of um, differences, ang dami din pong mga pagkakataon na hindi po nagkakaintindihan ng lahat, ano ho. But then, God is good kasi in spite of everything, Jesus is always reminding us that whatever happens, as a Christian, we should also love the enemies, love the unlovable. And it's really very hard to do it. However, Jesus reminds us that um, hatred is no longer our vocabulary. Yes, tao pa rin tayo, nagagalit, tao pa rin tayo na ah, minsan nakakagawa ng mga hindi kanais-nais. Pero by the grace of God and by the guidance of the Holy Spirit, we were guided to the righteousness of our Lord Jesus Christ. That's the reason why we need to pray. We need to be a prayer warrior for us to avoid those iniquities. Yun po yung ating isa ding ipagpe-pray na no, that we must also pray over for those times na we are weakened because of our emotions. And thank God for, sorry po, pasensya na kung we haven't been online for past weeks, but it's good to be back kasi for those weeks that we haven't been together, a lot of activities, and um, God is really good because some of the prayers were answered during those weeks, and praise God. To God be all the glory. Yes, and the events that was planned was really enormous. Talagang a lot of youth, a lot of women and men and kids enjoyed the the tribute that was given to them. I mean the party that's given to them by the church. Yes. Okay. So let's begin na po for in in learning the book of Obadias. Yeah. Actually, si Obadias po, Obadias is a prophet. Opo. Ito pong aklat ng Obadias, ito ay isang maikling aklat lang po ito na nasulat na di matiyak na panahon. So, hindi natin alam kung kailan ho ito ginawa. Sa ito, basta ang pagkakatanda lang po nito, ito po ay naganap pagkaraan nung bumagsak ang Jerusalem noong 586 BC. So, ikinagagalak ito ng Edom. Edom is ruled by Esau na siya namang matagal na kaaway na ng mga Juda. Okay? So, bukod dito, nagnakaw pa sila sa lungsod at tumulong sa mga mananakop. Ganon ka-greedy yung group of Edom. Kaya ito pong si Obadias,
siya ngayon yung naghula o hinulaan ni Obadias ang na parurusahan at matatalo ang Edom kasama ang lahat ng bansang kaaway ng Israel. So, ibig sabihin si Obadias po ay isang manghuhula. Let's just take it that way kasi there are, sabi natin layman's term niya is manghuhula kasi talagang he was given this talent na ano ba ang magaganap in the future dito sa group of Edom. So, if we're going to look at the word Obadias, ang ibig sabihin po nito ay servant of God. Lahat, ang dami pong mga manghuhula sa 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 Bible. Good yung sinasabi nila the greatest one is Daniel, no? Pero alam niyo po, this was they were being used to interpret such things para po mas maintindihan natin. And if we're going to take a look, yung Old Testament, it was all prophesied and it was all being done in the New Testament. And now we are also experiencing some of those prophecies that was being written in the Old Testament. Kaya ho talaga tayo ay kailangan magpursige, lalong-lalo na po sa ating mga pamilya. Nawa dumating yung panahon na talagang hindi pa huli ang lahat para matanggap nila si Kristo. Yes. So dalawa pong ang ating pong pagbubulay-bulayan natin ngayon, it's all about humbling the proud. Yes, humbling the proud. Yan po. Um, kung tutuusin po ang pagiging ito po yung pagpapaubaya natin. Paano ba natin pauubaya ang pagiging pagmamataas natin? As we started 2024, yes, marami pong mga pagkakataon we were being blessed for this 2023. And yet Jesus wants us to be reminded na we should also, we should also take a look of kung papaano ba tayo maging mapagkumbaba. In spite of everything, yun po yung ating pagbubulay-bulayan ngayon. Actually, this was being shared sa WM Fellowship. So for those who wasn't able to come, yung mga hindi po nakadalo sa ating WM Fellowship, so this is a chance for you to hear the fellowship that we've had yesterday. So ito po ay isa sa mga atin pong diniscuss, and we are also extending this kind of fellowship through the virtual fellowship para po maka makarinig din po ang ating mga ibang kababaihan sa church. All right. So we will be talking about the first, actually isa lang po ito no sa Obadias. There's only one chapter with 21 verses. Kaya po talagang napakaliit po pero hihimay-himayin po natin ito. So we'll be only focusing on the first 9 verses of this chapter. Okay. So basahin po natin sa Obadias um, chapter 1 verse 4. Kasintaas man ng pugad ng agila ang iyong bahay o maging ang mga bituin man ay iyong kapantay, hahatakin kitang pababa at ikaw ay babagsak. Kasintaas man ng pugad ng agila ang iyong mga bahay o maging ang mga bituin man ay iyong kapantay, hahatakin kitang pababa at ikaw ay babagsak. Father God, thank you for your word. Salamat, Panginoon. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tunay na napakadakila ng iyong salita, Panginoon. Tunay po na napakabuti mo sa bawat isa sa amin. And through this virtual fellowship, we were given a chance to understand your words again, to meditate, at kahit pa paano, Panginoon, through this virtual fellowship, you use this tool, Panginoon, for us to be equipped more and more each day. Dahil lalo po sa panahon ngayon na marami pong mga pagkakataon na kami po ay gulong-gulo. Marami pong pagkakataon na kami po ay
sinusubok ng kaaway, sinusubok po kami ng pananampalataya namin. Pero Lord, we are very thankful because you are there for us. We are very thankful because you have given us the understanding and the Holy Spirit that transcends upon us for us to be guided accordingly and to be guided according to your provisions and will. Hindi man po kami hindi man po kami madalas o gano'n kapursige, Panginoon, sa aming mga adhikain sa buhay. Gano'n pa man, Panginoon, iniaalay namin ang lahat ng ito sa iyo. Lahat ng mga blessings po, Panginoon, na ibinibigay ninyo para sa amin. Ito po ay isang patunay lamang na ang pagmamahal mo ay napakadakila. Na in spite po sa lahat ng mga problema namin sa buhay, you've given us the understanding na andyan ka, na andyan po yung presensya mo, na ikaw lang ang nag-iisang Diyos na aming sasambahin at ikaw lang ang Diyos na aming pag pagbabatayan ng aming pananampalataya. Salamat o Diyos, ikaw lang po. Ito po ang aming samad dalangin nawa, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng malawak at na pag-iintindi. Anoint our minds, Lord God, and anoint your servant as I speak your words. Everything that will happen tonight, Panginoon, this is all for your glory. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yes. So, basahin po natin yung ibang mga katagaan ho. I will be sharing this. So, sa Obadias po, Tagalog muna po natin babasahin. Ano ho? Sa Obadias, ito po yung katulad nga po ng banggit ko kanina. Ang aklat na ito ay naglalaman ng pangitaing ibinigay ng Panginoong Yahweh kay Propeta Obadias tungkol sa Edom. So, intindihin po natin yung unang parte ng chapter na to. Okay? So, ito po yung, kasi dalawa po yan dalawang paksa dito kay Obadias. Yung unang parte po, kaparusahan ng Edom at ang pangalawa naman ay ang araw ng Panginoon. Pero pagbubulay-bulayan po natin ito sa tatlong parte. Okay. Ang una po ay ito nga po, yung parurusahan ni Yahweh ang Edom. So ibinaba na ang palalong Edom. Palalo ibig sabihin talagang they're very greedy. Ano ho, kumbaga talaga sakim kung tutusin. Sabihin nating outburst na yung kanilang attitude regarding being proud or being so boastful. Ayan. So, basahin po natin, may narinig kaming ulat, buhat sa Panginoong Yahweh. May isang sugo na ipinadala sa mga bansa. Humanda kayo at ang Edom ay salakay. Sinabi ni Yahweh sa Edom, gagawin kitang pinakamahinang bansa at kamumuhiin ka ng lahat ng mga tao. Nilinlang ka ng iyong kayabangan dahil sa kapitolyo mo'y nakatayo sa batong buhay. Dahil ang tahanan mo'y nasa mataas na kabundukan. Kaya't sinasabi mo, sinong makakapagbagsak sa akin? Imagine that. Sinabi nila, no? Sino makakapagbagsak sa akin? Kasing taas mo ng pugad, ang agi lang yung bahay, o maging ang mga bituin ay yung kapantay, hahatakin kitang bababa, at ikaw ay babagsak. Kung sa gabi dumating ang magnanakaw at kinuha lamang nila ang kanilang magustuhan, kapag ang mga taong namimitas ng ubas, kahit kaunting bungay nagtitira sila. Ngunit ang mga kaaway mo'y walang ititira kahit isa. Ang lahi ni Esau, ang yaman mo'y sasamsamin. At ang lahi ng sa iyo'y kukuhanin. Nilinlang ka ng iyong mga kapanalig. Tinaboy ka wala sa iyong lupain. Nasasakop ka. Ngayon ay iyong mga kakampi. Ang iyong mga kaibigan nooy kasalo. Ngayon naglalagay na patibok para sa iyo.
At kanila pang sinasabi nasaan na ang kanyang katusuhan. Sinabi ni Yahweh, darating ang araw na paparusahan ko ang Edom. Lilipunin ko ang kanyang mga matatalinong tao at ang kaalaman nila ay aking papawiin. Mga mandirigmang teman ay pawang nasisindak at ang mga kawal ng Edom ay malilipol ng lahat. Napaka Napakalaking this is really a big, um, warning, 'no? Talagang ang laki ng warning ng Panginoon kay Esau, sa buong Edom, dahil nga po sa kanilang pagiging palalo. Ano ho, kung titingnan po natin hindi po dapat dahil ngayon na tayo ay lumalakad sa katuruan ng Panginoon, we now know that being boastful and being proud is really not our should not be one of our vocabulary. Um, Meron po mga pagkakataon, 'di ba, pagka tayo nagpe-pray, "Lord, bigyan niyo po sana ako ng ganito." So materialistic, 'no, materialistic speaking, meron tayong mga prayers na we really love to acquire those things, 'no? Minsan pa, bakit ba sa tinagal-tagal mo na, 'di ba, na lumalakad sa Panginoon, wala pa ring parang wala pa ring improvement ano, 'no? O kaya wala pa ding wala pa ding parang parang hindi ka pa nagle-level up doon sa financial status mo. This is because if we're going to understand what happened to Obadias dito po sa first part na 'to, kinamkam nilang lahat, eh. Ang mga taga-Edom kinamkam nilang lahat. Pero ang sabi nga po ng Panginoon, kahit anong taas mo, kahit anong kahit anong pantay mo sa mga bituin, there will come a time that God will take them away from you. Ito po yung dapat nating tandaan na in everything that we have right now, lahat po ng ating ah, mga pagpapala na meron sa atin, it's not all because of who we are. It's all because God entrusted us to be the steward of those blessings. Kung tayo man po ay nakakaangat, kung tayo man po ay nagkakaroon ng pagkakataon na na kumbaga nakakapag-siesta, nakakapunta sa iba-ibang lugar. This is all because Jesus wants us to be reminded of that we must not boast of those. Bakit ba't merong mga pagkakataon na pumupunta tayo sa ibang lugar o nakakapasyal tayo o nagkakaroon tayo ng pagkakataon na we took a blessing unexpectedly. It's because this is your reward. And as a reward, we have also been reminded na kailangan pa rin nating magpakumbaba. Let's give an example. Sa church po kahapon, sinabi nga ni pastor na, ang sabi niya, ah, kunwari may nagsabi sa'yo na, "Uy, ang ganda naman ng damit mo." Ay, naku ukay-ukay ko lang na binigyan, ganyan, 'di ba? Pero hindi pala gano'n dapat ang ating response. Ang ating response dapat ay, "Oh, thank you sister," o kaya, "Thank you brother," kung meron mang naka-appreciate sa'yo, 'di ba? Kasi, once we talked about dito ko lang nabili. The word lang is like you're degrading something, or you're trying to to kahit ba sabihin natin na mura lang yun, okay? But someone appreciates it, and we have to acknowledge that. They don't care kung saan mo binili. Doesn't matter kung saan galing. What matters is the appreciation that was being rendered to you.
And that's a good thing kasi sa buhay po natin na ngayon, we are we're most likely being appreciated, but we're most likely we have regrets of being appreciated kasi we we interpreted it in a different manner. Yun po yung minsan na problema natin bilang Kristiyano. Uh, if people try to appreciate us, then we will be thinking of na, naku, simpleng bagay lang. Mga ganun, di ba? Pero hindi dapat eh. We have to also understand that we have to respond accordingly. Accordingly to what we are taught about. Kung paano tayo tinuturuan ng Panginoon. So we have to be very thankful. And being thankful is not just about thinking or pagpapasalamat. Ang pagpapasalamat, it also connotes with humility. Humility in a way na hindi mo na kailangang i-expound pa kung ano yung sinasabi mo. The most important is you are being appreciated and you will acknowledge it. Yun po. So, ano-ano ba at paano ba? Paano po ba natin ipapaubaya ang pagiging mataas natin? Una, yung kahulugan po ng pagmamataas. Ang kahulugan po ng pagmamataas ay makikita natin yan sa katulad nga po kanina na nabanggit ko dito sa first verse 4. Dito po natin makikita yung definition ng pagiging mataas. Kasi bakit po nabanggit natin na gano'n? Dahil tingnan nyo, this was being described. Dinescribe na po ni Obadias dito ng ating Panginoon na kung ano man ang estado mo, even if you've already leveled yourself into stars, 'di ba? 'Di ba? Andun na yung punto na talagang being proud is being determined, being proud is being defined in these verses. And we should also always be reminded na there are different kinds of being proud. Hindi natin alam. Ang dami natin palang uh, ways kung paano ba tayo maging mayabang. 'Di ba? Una, kapag tayo ay may mga personal achievements, yan, dyan lalabas yan. Ay, kung simpleng bagay. Cheapy nga lang yan eh. Mga ganyan, 'di ba? So those are personal achievements that we have to also acknowledge that everything that happened is for God's glory. Pangalawa, family pride. Kapag ka talagang may success sa family, ano, o kaya sa kapatid, talaga pagmamayabang mo yan. Pero, meron nga pong tinatawag na, ah, sabihin natin, merong ibang term na narinig ko last time na we have to be low profile. Yeah. Kahit anong achievement, mas maganda nga hindi pa alam ng tao, 'di ba? Pero 'yun nga yung nagiging misconception na kapag hindi naman alam, ay ang yabang-yabang naman. Wala ka na nga sinasabi, 'di ba? Hmm. But it's really good thing that we should also be reminded na whatever achievements we have, even if it's our personal achievements, family achievements, uh, we should put ourselves on the ground. Katulad po nung ano, katulad po nung katulad po nung minsan may mga moral and ethical pride din tayo, 'di ba? Yung napakalamig, napakahangin, 'di ba? Dahil kung ano-ano na yung pagbubuhat mo ng upuan para sa sarili mo. And minsan tapik-tapik din tayo, no? Tapik-tapik din tayo na, oh, hello, hindi pala ako pa dapat maging ganito. Kasi Jesus doesn't want me to be with this. Hindi gusto ng Panginoon. Lalo, lalo na may kailangan na sa paglahad sa Kanya,
maging ehemplo rin tayo ng at ng kanyang salita. Pangalawang punto po, ang pangalawang punto po natin ay yung kasinungalingan na pagiging pagmamataas. Ayan. Kasinungalingan sa pagiging pagmamataas. Basahin po natin dito sa verse 3. Ayan. Ang sabi po dito, nilin, nilinlang ka ng iyong kayabangan dahil ang kapitolyo mo'y nakatayo sa batong buhay. Dahil ang tahanan mo'y mataas na kabundukan. Kaya sinasabi mo, sinong magpapabagsak sa akin? Dito po, ang dami ng lies. So, being proud is really, ah, ang dami pong mga kasinungalingan din, no? Kapagka kasi minsan mayabang tayo, kahit hindi naman talaga dapat ipagyabang, ipagyayabang na natin even if it doesn't happen with us. Minsan nga po may mga pagkakataon din na akala natin, um, pagka nagkukuwento tayo, 'di ba? Minsan yun yung moment na may dagdag bawas na tayong dinadagdag. But being proud, tandaan po natin na ang pagiging mayabang, nakaakibat po diyan yung kasinungalingan. Ang pagiging mayabang, nakaakibat din po diyan kung papaano tayo kung papaano tayo magsabi talaga ng totoo. Yung yung minsan baka kailangan kailangan humiram ka pa, lalo pagka Paskuhan ho, dahil kailangan mo nga mag-celebrate. So, sige, hiram ka, ganyan. And then eventually, papasok na naman ng taon na puro ka bayarin. That is the reason why we have to be reminded na hindi mo kailangan gawin ng mga yan. We have to be who we are. We have to show really what God is really in us. Tama na yung sumobra na tayo sa kung ano yung nakaraan. We should learn from those. And pagiging mayabang po, nakaakibat talaga diyan yung mga salitang hindi ka nais-nais dahil lalo mo pang binibigyan ng eagerness ang ibang tao to na mainggit sa'yo. Which is one thing na kailangan nating tandaan na sa buhay po natin, we have to show how Jesus taught us to deal with people and not how people will be dealing with us through jealousy. Kasi ito po yung nagiging problema. Kahit ang mga Israelita noong mga panahon na yon, maraming mga inggitan, ano, maraming mga inggitan sa kanila, kaya nga yung iba nagtayo na nung panahon ni Moises, 'di ba? Nagtayo na sila ng kanya-kanilang Diyos-Diyosan. Kasi um kapag kapagka ang isang tao kasi nag-udyok na na maging ganito sila, so naiinggit sila, tina-try nila yung sarili nila na maging gano'n din, which is hindi dapat. We have our own identity at yung pong kasinungalingan dapat nating putulin 'yan nang sa gano'n hindi tayo po ay lumakad ng naaayon sa Panginoon. And lastly po, ang atin pong point is kapabayaan ng pagiging pagmamataas. Ito na. So, ito po yung papasok na yun na the trust of your friends. So, basahin po natin sa 7. Nilinlang ka ng iyong mga kapanalig. Tinaboy ka mula sa iyong lupain. Nasasakop ka na ngayon ay iyong mga kakapi, ang iyong mga kaibigan nung kasalo. No'y kasalo ngayon naglagay ng patibong para sa iyo. At kanilang sinabi, nasa na ang iyong katusuhan. Being proud sometimes will lead us to destruction. At ito pong destruction nito will give us a way na dito tayo mapapalo ng Panginoon. Kaya nga minsan, I'm thinking of, minsan napapaisip ako, Lord, bakit ganito po yung mga nangyayari sa buhay ko? So now I understand why. Kasi if I was given such uh, wonderful or enormous blessings in my life, probably I will be more proud than this. Kaya
I'm very grateful kasi what I have is really what I have. And I'm very, very happy kasi I'm contented of who I am. I don't need to be like someone. I don't need to be like uh, who else. What I need is the Word of God that instilled in my heart that will eventually come out naturally. Kapag po tayo ay mayabang, dadating sa punto na maraming maraming tao ang talagang ikanununo. Ano yan? They will, they will be lying on you. Talagang hindi sila magsasabi ng, kumbaga sisiraan ka nila. Kaya nga, ang pagiging mataas, ang dami pong consequences yan. You'll come up with different lies. You'll come up also with different destructions. And as a Christian, ngayon pong gabing ito, we are being reminded, lalo po dito sa verse 1 to 9, na ang ating Panginoon ay napakadakila. That in spite of everything that happened to us, Jesus always reminds us with this verse. In Matthew 23, verse 12, na ang sabi po, ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. Tandaan po natin na ang paglilingkod, if we are helping someone, we help them with all our hearts. We help them as a cheerful giver. Pero we have to also understand that we have to put ourselves on the ground. Kung ano man ang ating mga pagpapala na natatanggap mula sa Panginoon. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father God, for this wonderful opportunity, Panginoon, to understand your words. Salamat, Panginoon, dahil sa pamamagitan ng iyong salita sa libro ni Obadias, we are reminded na ang pagiging mayabang, ang pagiging mataas, ang pagiging palalo, lalo sa mga pagpapala na ibinigay mo ay hindi akma bilang isang anak mo. Sa aming pagtira dito sa lupa, Panginoon, marami pong mga pagkakataon na kami po ay nalilihis, maraming pagkakataon na kami po ay nakakapagsalita o nakakagawa ng mga ibang kaparaanan na hindi naayon sa iyong pananaw, sa iyong paningin. Ganun pa man, Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran. Kami po ay lumuluhod sa inyo, nawa maintindihan at bigyan niyo po kami ng espiritu at ilayo niyo kami, Panginoon, sa anumang mga ganitong gawain. Alam ko, Panginoon, na meron kayong mga plano sa aming buhay at ang planong ito siyang magbibigay sa amin ng kaparaanan upang maintindihan namin ang liwanag na nakalaan para sa amin. Ang mga material ay pansamantala, pero ang pagmamahal mo at ang regalo mo ng kaligtasan ay magpawalang hanggan. Sa pagpasok po ng taong 2024, panalangin namin, Panginoon, nawa sa pamamagitan nito, maintindihan namin kung papaano lumakad ang naaayon sa iyo. Kung kami man, Panginoon, ay steward mo ng iyong mga pagpapala, turuan mo kami kung paano ito gamitin. Turuan mo kami, Panginoon, kung paano namin ito ibibigay, paano namin ito gagamitin. Salamat sa mga pagpapala na ibinigay niyo, Panginoon. Kami po ay lubos na nagagalak dahil ang pagmamahal mo ay siksik, liklik at umaapaw.
I'm also extending a prayers, Lord, sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Kung ano man, Panginoon, ang kanilang pinagdaraanan, kung ano man, Panginoon, ang kanilang bigati. We're claiming, Lord God, na kayo po, through your power of the Holy Spirit, you will give them the empowerment. You will give them the encouragement, O God, na maglakad ng naaayon sa iyong salita. If they are having difficulties with their finances, Lord, you are Jehovah Rapha. Ikaw ang good provider, Panginoon. Alam namin na kung ano man ang mga natatanggap namin, O God. Kung sakto man ito, Panginoon, it's because you want us to be contented of who we are. At kung meron man po mga sakit na nararamdaman ng bawat isa, we're surrendering it all out to you, Lord God. And we have faith na talagang papagalingin mo po ang bawat isa sa kanila. Sa lahat po ng mga nawawala o nag-aagam-agam, Lord, lalo sa mga taong depressed, taong stress, Lord God. Continue to speak to their hearts. May the peace that you shared upon them, Lord. Katulad nga po ng binanggit mo sa Salmo. Sa kapahingahan mo, kami lang ay hihimlay para sa iyo. At ikaw, Panginoon, ang Diyos na magbibigay sa amin ng kapayapaan na kailangan namin na in spite na ang daming problema, andun yung peace. Kasi nandun yung pagmamahal mo. Nandun yung peace, nandun yung kapayapaan. Kasi andun yung tiwala namin na hindi mo kami papabayaan. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon na nawalay sa kanilang mga pamilya dahil sa trabaho, Lord, we're praying that you will give them the strength and the truth na Panginoon, you will keep them connected kahit ba magkalayo sila. The love that you give upon each one of us. We're praying, Lord, na kayo po ang siyang gumabay sa amin. Kayo po ang siyang magbigay sa amin ng kapayapaan at kapanatagan sa lahat ng aming adhikain sa buhay. Lahat po ng plano namin for the year 2024, Lord, we're surrendering it all out to you and we're claiming kung ano man yung provisions mo, may it be done to us. Yes, Jesus. Salamat, Panginoon. And we give back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po. And we're looking forward. See you again next week. Yes, salamat po for the next batch or the next chapter po ng Obadiah. So, we will be talking about bakit pinarusahan ng Edom. What's the reason behind it? Ayan. So, yun po ang ating pagbubulay-bulayin for the next week. Salamat po and see you. God bless everyone.